Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung sinabi po ni Gadon na kiss of death daw po yung pag-endorso ni BP Sara dahil wala naman daw pong totoong, wala daw totoong tao, no? Ang mga Duterte. Ayan. Pag-uusapan din po natin, ito pong bago na naman pong panukala, no? Tindi talaga ng gobyernong 'to, no? Talagang ang gobyerno na 'to ang takaw sa salapi. Wala na nga tayong makitang proyekto, ang daming binenta, ang daming inakyat na pera, wala tayong makitang proyekto. Ngayon naman po ay gusto na namang taasan nito ni Recto ito pong ating mga taxes. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, ito po, unahin na po natin to si, sino ba unahin natin? Ito na pong mga, unahin na natin tong ano, yung Department of Finance na pinamumunuan po ni Secretary Recto. Alam po ninyo, hindi ko po alam kung saan po dinadala ng mga tao. Nababalitaan naman natin na halos wala naman pong wala po tayong makitang proyekto eh. Mismo si Auntie Claire ang umaamin na ang inaasikaso pa po nila dito po sa tinatawag nating mga malalaking infrastructure ay nasa proseso pa lang po sila ng pag-ayos ng right of way, no? Wala pong malalaking proyekto, pabahay, wala rin po yung 1 million na pabahay. Wala rin po yung mga malalaking infrastructure, hindi rin po mapababa yung mga presyo ng bilihin, no? As in talagang matatawag natin kumpara po kay Pangulong Duterte, zero talaga eh, no? Tapos ang dami pong pumasok na pera. Ang dami pong pumasok na pera dito sa gobyernong to. Ang dami nilang create na proyekto para gumawa ng pera, hindi po para for the sake na magkaroon ng proyekto. Hindi po eh. Gumagawa po sila ng mga proyekto para mag-create ng pera. Halimbawa po, Maharlika Fund. O ano na po nahita natin sa Maharlika Fund? Di po ba? Nakakuha lang ng pera para magbuo ng Maharlika Fund, pero wala po tayong nabalitaan na kumita yung Maharlika Fund o nagkaroon ng ganansya tayo yan. Tapos, ikot ng ikot sa buong mundo para mag-invite ng foreign investors. Wala rin tayong mabalitaang foreign investors. Ayuda lang po yung may pagmamalaki nitong gobyerno na to, no? Ayuda at saka yung mga kadiwa center na hindi naman po tuloy-tuloy o hindi naman natin makita. Tapos, ubos na ang pera, wala na ring may budget din. Nakakaawa po na nakakatawa itong ito pong gobyerno na to kasi ito po sinabi naman po ni agent ng bayan si JM Morales, many candidates for local positions are currently jumping to the Duterte camp to escape the wrath of the people. Yung galit po ng tao, no? Iniiwasan nila. Paano hindi magagalit? Eto si Recto, hindi mo alam kung tinatimingan niya para lalong magalit, no? Wala pong proyekto itong gobyerno na to, masasabi nating malalaking proyekto, kundi meron naman. Kung manonood ka sa PTV4, hindi po yan yung ina-expect natin dahil galing po tayo kay Tatay Digong, kahit hindi po tayo nanonood sa PTV4, ay nakikita natin, nararamdaman lahat po ng proyekto ni Tatay Digong, no? Ramdam na ramdam natin. Pagdating dito, wala. Ang malupit pa,
ang lakas pa pong mangutang, no? Yung rate po ng pangungutang niya daig lahat ng presidente, no? Ito po ang nag-aakyat ng pinakamaraming utang, hindi po pinakamaraming pera, pinakamaraming utang sa Pilipinas. Pagkatapos po, ang dami pang naibenta, kasama na yung ginto, ang dami pang nakuha. Huwag niyo pong sabihin paulit-ulit lang ako. Okay lang po yung ulit-ulitin ko sa inyo. Dahil yan po ang katotohanan. Ito po ang bago, no? Maraming inutang, maraming binenta, maraming kinuhang mga pera mula po sa PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS, at iba't iba pa. Napakarami po perang dumaan sa kamay, no? Tapos tataasan pa ngayon ang tax. Ito po yung sinasabi na capital gains tax. Magtataas po ng capital gains tax mula po 6% papunta po ng 10%. O ito po pala kung ano po yung capital gains tax. Ito po yung profit na kukuha, no? Kung ikaw ay magbebenta ng ari-arian, halimbawa po nagbenta ka po ng house and lot na 5 million. O sa dati po, ang babayaran mo lang na tax dahil 6% lang ay 300,000. Pero magdadagdag po si Recto. Wala pong pakialam si Recto, no? Kahit gano'n nakahirap. Alam niyo po, yung pagdadagdag po ng tax, ginagawa po yan ng mayayamang bansa dahil sobrang umunlad yung bansa nila, no? Napaunlad ng kanilang gobyerno dahil po sa gobyerno nila napaunlad yung bansa. Kaya bilang ganti, ibalik naman sa gobyerno yung mga kinita ng tao. Dito po, mahirap na lang po magsabi pero sasabihin na rin natin, wala naman po tayong pag-unlad na nakikita eh. No? Wala naman tayong pag-unlad na nakikita. Pahirap ng pahirap ang buhay. Ayan po, SWS nagsasabi oh, ang dami po nagugutom, dumadami po yung mahihirap. Tapos, ang una nyo naiisip, mag-impose pa ng panibagong tax. Kahit sabihin nyo po na pangmayaman lang yan, dahil mayaman lang daw yung makakapagbenta ng ari-arian. Saan ba ipapasa ng mayayaman yan? Lahat po ng tax na kinukuha nyo sa mayayaman, mapupunta pa rin yan eventually sa mga mahihirap. Ipapasa lang nila yan eh. No? Si Tatang, sino ba yung Tatang na yan? Huwag mong sa vlogger ka manood. Huwag kay Tatang mo. Tatang mo, ikaw nga ang niya, Berhilyo di ba? Berhilyo. Alam mo ba na ikaw nga ang resulta ng Tatang mo, tapos tatanungin mo Tatang mo. Huwag mong tanungin ang Tatang mo. Okay. Yan po ang epekto ni Recto sa atin, no? Si Recto po, isip lang po na isip yan. Saan tayo kukuha ng pera? Siya po nakaisip niyan, di ba? Yung mga pagkukunan natin, yung mga PhilHealth na yan. Ang tanong, saan po yan? Nasaan na po yung mga pera? Hindi nyo pa nga mapaliwanag. Ngayon, magdadagdag na naman kayo ng buwis. O mag-heart-heart lang po kayo dyan, ha? Ma-share nyo lang po. Okay. Uy, meron na pala nagpakape. Hindi natin nabati man lang. Thank you very much muna sa nagpakape. Si Inday Osang na nagpakape po ng 199 pounds. Inday Osang, thank you. Maraming salamat. Teka muna, dito nga natin kukunin. Mukhang hindi pa po si Inday Osang. I-add muna natin siyang moderator. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito naman po si Larry Gadon naman at saka tong si Jarrett. Naku, ang daming nakakaawa si Jarrett dahil natabunan na siya ni Auntie Claire, di ba? O ngayon, pag wala po si Auntie Claire, bumabanat naman to si Jarrett. Kahit
tatlo lang po nanonood. Kahit tatlo lang po nanonood dito sa X, patulan na natin. Okay, ayon po kay Gadon. Ito po sabi po ni Gadon. Bago po to dahil ito po yung pagbaliktad na nagpa-endorse na po si Camille Villar at saka si BP Inday Sara, no? Ito po ang sabi ni Gadon. Isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay BP Inday Sara dahil ito ay isang case of death. Ganon din si Villar, Camille Villar, dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Wala daw po, no? Wala daw pong tao itong yung mga Duterte. Kaya case of death daw po yan. Alam mo, Larry Gadon, mawalang galang na nga sa iyo, no? Ikaw ba ang nagpapayo sa mga kandidato? Paano sila mananalo? Hindi ba, Gadon, talunan ka? Ang pagkakaalam ko, si Amy Marcos, no? Laging nananalo. Laging nananalo yan di ba? Si Amy Marcos. Si Camille Villar, nananalo din, congressman lang nga, no? Ikaw, Gadon, hindi ka pa namin narinig o hindi pa namin nasaksihan yung pagkapanalo mo. Tapos, ikaw ang magpapayo sa mga marunong manalo. Yun yung pagkakaiba no? Bago ka magpayo na mali ang kanilang ginawa, dapat ginawa mo muna yung tama para manalo ka. Hindi ba? Ano naman, no? Kaya ka hindi nananalo. Kasi mali yung pangbasa mo sa sitwasyon. Akalain mo, no? Akalain mo, Larry Gadon, kaya ka talunan. Kasi ganyan ka magbasa. Sino ang maniniwala sa'yo na walang totoong tao ang mga Duterte? Tignan niyo yung lahat ng survey. Sino ang number 1 ngayon? Si Bongo. Si Bongo. Si Bongo ba ay tao ni Marcos? Malapit kay Duterte. Number 1 sa lahat ng survey, si Bongo. Tapos sasabihin mo, ang konklusyon mo, walang tauhan si Duterte. Kaya ka talunan. Kasi hindi ka marunong magbasa ng mga posisyon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, bakit magpapa-endorso si Villar at saka si Amy Marcos kay BP Sara? Di ba? Kung sa tingin nila, wala namang mahita. In the first place, nasa alyansa sila at sila ay nalalaglag. Laglagin sila Malaki ang tsansa nila na matalo. Nasa alyansa sila, Gadon Nasa alyansa sila, pero malaki ang tsansa nilang matalo. Ang chance lang nilang manalo ay kung sila ay endorso ng isang Duterte o si Sara Duterte. Marunong ka pa sa mga marunong manalo. Di ba? Marunong ka pa sa marunong manalo. Bago ka magpayo kung paano mananalo yung mga kandidato, ipanalo mo muna sarili mo. Evelyn Suela, thank you very much sa 25 Hong Kong dollars. Kabaliktaran yung mga sinasabi mo, Gadon. Ang tagal-tagal mo na nagsasalita, pabagsak pa rin yung amo mo. Yung amo mong si Martin, yung amo mong si BBM, bagsak pa rin sa survey. Ibig sabihin, ikaw ang walang silbi dyan. Di ba? Atakdog ka hindi umubra. Hinire si Castro. Si Antecler. Dahil walang silbi yung pagiging atakdog mo Mali-mali yung mga pinagsabi mo. Wala raw tao Duterte. Bakit
Ang taas-taas ng survey ni VP Sara at bakit? Ngayon, marami po nagsasabi, Badong, akala ko ba wag kayong maniwala. Ang panawagan mo, wag kayong maniwala sa survey dahil yung mga survey na yan ay walang katotohanan yan. Ibig ko sabihin, no? Matagal na ko nang sinasabi to eh. Dalawa lang yung survey na kapani-paniwala. SWS tsaka tungkol sa Asia. Yung sinasabi kong huwag maniwala sa survey na yan, yung mga survey ninyo. O WR1, may bago po siya, hindi nga alam kung saan galing yan. No Limit Tangere, Octa Arts Dancers. Yan po mga hindi dapat pinaniniwala ang survey. Pero sinasabi ko rin noon pa, sira po ang SWS at Pulse Asia pagdating po sa senatorials, sa senatoriables. Alam nyo kung bakit? Hindi po yan katulad ng one-on-one lang. No? Iba po yan eh. Ngayon, kaya ko po hindi pinaniniwalaan yung survey ngayon sa senatoriables dahil buhat-buhat ngayon eh. Maniniwala lang po ako diyan sa na pag nagbuhat-buhat din po. Ibig sabihin, ng buhat-buhat, straightan po ang laban eh. Paano po magaganap na straightan ang laban? Number 1 si Bongo, tapos wala na gano'ng pumapasok. Ang maganda lang sa mga survey ngayon, lahat ng survey, umaangat lahat, as in lahat lahat ng kandidato ni Pangulong Duterte. Umaangat lahat sa survey at lahat naman ng kandidato ni BBM bumabagsak sa survey. Paano mo sasabihin na walang tao ang Duterte? Kaya kiss of death. Yun lang nga ang pag-asa ni Camille Villar at saka ni Amy Marcos eh. Kung mananalo si Camille Villar at si Amy Marcos, yan yung ang dahilan yan, inendorso sila ni BP Inday Sara. Okay, speaking of endorsement, no? Marami po. Ito, sinasamantalan nito ni Bok. Si Jared, wala tayong mahita eh. Kasi wala ngayon si Auntie Claire eh. Nagtatalo-talo na daw. Sabi nito ni Bok, Team Digong versus Team Sara, anyari sa mga DDS. Nagkakahudasan na. Nagkakahudasan daw po yung Team Digong at Team Sara. Una, wala na pong Team Digong at Team Sara. Nagdaan na po kami dyan na may sariling ini-endorse si Tatay Digong at may sarili pong ini-endorse si BP Sara. Yung mga nagdaang eleksyon. Alam natin yan, 2019, iba po yung inendorso ni Tatay Digong, iba po yung inendorso ni BP Sara. Ganon din po nung 2022. Magkaiba po sila na mga ini-endorso. Ngayon po, nagkaisa na po yung mag-ama dahil po sa pagpapakulong dahil po sa kagagawa ni BBM, nagkaroon na po ng unity ang mga Duterte. Nagsuportahan for the first time po. Sinuportahan ni BP Sara ng buo. Walang labis, walang kulang. Lahat po ng kandidato ni Tatay Digong, PDP Laban, Duterte, sinuportahan po ni BP Sara. Nagdagdag lang siya. Ano ba pagkakaiba nun? Hindi po magkalaban ng mag-ama ngayon. In fact, sinuportahan. Po, partido po yan ni Tatay Digong. Ang PDP Laban po. Siya po chairman. No? 10 lang po in-endorse ni Tatay Digong. At yan po ay sinuportahan ni BP Sara. Iniisa-isa niya yan. Hindi ko lang alam kung naihabol sa pag-iisa-isa ni BP Sara si Mata. Pero alam ko, inisa-isa pa ni BP Sara yan sa isang speech niya. Lahat ng kandidato ni Tatay Digong, in-endorse ni BP Sara. Ano yung sinasabi mo, bok-bok-bok-bok? Bok-bok-bok? Ano yung sinasabi mo na nagkakagulo at nagkakahudasan? Sino hinuhudas nino? Nagdagdag lang si BP Sara ng 2 dahil 12 po eh. Wala po nilalaglag. May naririnig po ako, ganito, no? Hay naku, wag nyo na ibote yan mga sinasabi ni BP Sara kasi malalaglag si Marcoleta at saka si Bundok daw.
Paano malalaglag kung ang iboboto mo ay panay Duterte? Tandaan po ninyo, ito pong mga survey, mga totoong survey, nagpapakita po na yung Duterte ay yung mga Duterte po ang malakas na po, no? So kung boboto po yung mga pro-Duterte ng solid, 10 man o 12 man, pasok po tayo lahat. Paano mo mailalaglag yung kung iboboto mo si Marcoleta? 'Di ba? Ibig niyo sabihin, pag binoto niyo si Amy tsaka si Villar hindi niyo iboboto si Marcoleta at tsaka si Bundok. Sila nga yung Duterte ni. Dadagdagan niyo lang. Mali pong analysis 'yun. Mali pong analysis yung iboboto nyo si Amy at si Camille Villar malalaglag yung Duterte. Hindi po totoo yan. Mag-follow lang po kayo. Mag-heart-heart lang kayo dyan. Yung may panregalo, magregalo kayo. Para may pakinabang kayo mga taga-TikTok kayo. Okay. Ito kasi yung mga panukala, no? Meron daw nagsasabi, sanay po kami dyan. Hindi katulad ninyo, kayong mga BBM vloggers, nakanganga kayo. Naghihintay kayo ng topic. Naghihintay kayo ng ano itatopic nyo ngayon. Yung mga Duterte vloggers, may kanya-kanyang utak yan. Hindi po kami, titignan nyo po yung mga pro-Duterte na vloggers, kanya-kanya po nang sinasabi. No? Wala pong, pwede nagkakakopyahan pero hindi po yung binababaan kami ng aming topic. O kaya sanay po kami na sa amin po may mga nagtatalo-talo. Hindi po kami affected kasi kaya naming isipin yun eh. Hindi katulad ninyo, no? Kinakailangan Hindi katulad ninyo, kinakailangan pare-pareho sasabihin. Kasi utos ng amo nyo. Sa amin po, hindi po kami nangangamuhan. Okay, ang sabi raw nitong paliwanag nitong engot na si Bukbuk. Ang sabi ni Bukbuk, may void daw po ang leadership ng mga Duterte dahil nakakulong daw po si Tatay Digong, kaya yung mga tauhan daw sa baba ay nag-uunahan para maging lider-lideran. Tangengot talaga. Tangengot talaga no? Akala niya ganun palibasa sila ganun Nag-uuna-unahan yung mga leader mga paistaran, pati mga vlogger niya mga yan paistaran Dito po sa atin, wala pong paistaran. Alam po natin yung mga star vlogger, hindi po kami hindi po kami, anong tawag doon? Yung yun na nga. hindi mapaliwanag. Hindi po kami alam po namin yung mga star vlogger at hindi po kami nagsasapawan. Ayan yung ibig ko sabihin. No? Hindi po kami. Alam namin masikat sa amin sila Banat Bay, sila Maharlika. Tanggap po namin yan. Sila Bisdak, sila BMR, no? Sila Joy Cruz. Kanya-kanya po kami. Kanya-kanya po kaming diskarte sa pagbablog. Hindi katulad ninyo. Kaya huwag kayong magtaka kung nagka-clash paminsan-minsan, no? Yung nagka-clash paminsan-minsan yung aming mga ideya. Halimbawa, meron po naniniwala sa amin na hindi dapat iboto si Amy tsaka si Villar. Meron po naniniwala na dapat lang na iboto si Amy tsaka si Villar. Pero pare-pareho po kaming iboboto. Pare-pareho po kaming iboboto namin yung Duterte. Yun Yun yung kaisahan namin. Duterte, pasok lahat yan.
Dahil yan po ang sinabi ni Tatay Digong. Alam niyo naman, dito sa amin, meron pong mga kahit papano, Duterte lang sila na Rodrigo. Pero, siyempre, kinikilala po namin na ang presidente namin lahat sa 2028 ay si BP Sara. Di ba? Okay. So, eto pa po yung isa pa pong pinalalaganap ng mga tokmol, no? Ayan po. Pinantatakot po nila ngayon na si BP Sara ay baka sumunod sa kanyang ama. Dahil pinalalabas nila ngayon yung kay Las Cañas eh. Yung pagbibintang ni Las Cañas na siya raw ang utak ng tokhang sa Davao City. Ayan, marami po yan. May pinost po yan ng Happy Pepe. Sino pa nag-post niyan? Si Happy Pepe, may post din na 3 weeks sa Netherlands. Pag-uwi, tumaas ang rating. Si Kakiraki, may post din, Las Cañas, says BP Sara. Mga luma na po itong dyaryo na to. Mga lumang balita na po to. Pero pinupost po nila. Ibig sabihin, iba-ibang tao, no? Pare-pareho yung pinupost nila. Ang utos sa kanila, i-post nyo yung pinagbintangan ni Las Cañas na utak si BP Sara ng Oplan Tokhang. Hindi nyo nga yan napapatunayan sa Quadcom. No? Wala nga yan sa Quadcom. Hindi nyo nga naisalang yung ideya na yan na si BP Sara ang kasama sa Tokhang. No? Si BP Sara ang Queen of Tokhang. Yun po ang pinalalabas nila ngayon. Kaya kung meron pong mga hari, kung meron pong mga tagapagpalaganap talaga ng mga disinformation at misinformation, hindi po yan galing sa mga Duterte camp. Dahil sa Duterte po, ang linaw po ng mga pinapaliwanag ng mga vlogger, ng mga pro-Duterte, isa lang po pinapaliwanag namin, di ba? Si Tatay Digong po ay dinala sa dahig ng labag sa kanyang kalooban at ang pagdadala sa dahig ay labag sa batas ng Pilipinas dahil hindi po inutos ng Korte ng Pilipinas yung pagkakakulong sahig nito ni Tatay Digong. Kaya iisa lang po ang kumukumpas diyan sa mga yan, no? Sa lahat ng ito. Basa pa tayo. Ito po, Las Cañas, Kakiraki being the Queen of Tokhang as testified by Las Cañas. Queen of Tokhang daw. Ito naman po, si Happy Pepe naman. Ano naman ang sinabi? Las Cañas, inakusahan si BP Sara na utak ng Tokhang. Pero pare-pareho pong lumang balita yan. Luma ng balita, binabalita nila uli. Ikalawa, na binaba. Ito po yung mga tinatalakay ng mga vlogger nila. Sino daw ang nagbayad sa Pulse Asia survey? Kung saan top 1 si Bongo, the bagman, hindi naman siya nakapagkampanya nationwide. Tignan nyo. Marunong pa kayo. Number 1 daw. Hindi lang po sa Pulse Asia number 1 si Bongo. Sa lahat na po, pati sa inyong sariling mga pasarvey, si Bongo na number 1. Okay, na-question na nila Pulse Asia. Nabayaran. Sila na nagko-question. Dati, tuwan-tuwa sila dahil dalawa lang ang pumapasok. Ngayon na umaakyat na po lahat ng mga Duterte, bigla nilang sasabihin na bayaran lang tong Pulse Asia. Matagal na po yung Pulse Asia para magpabayad lang sa inyo. Ito pa po ang isa sa mga pangunahin nilang banat ngayon. 3 weeks sa Netherlands, pag-uwi, tumaas ang rating. Ano po ang katakataka doon? Di ba? Magtaka kayo kung bakit hindi kayo nag-iisip, no? Hindi nag-iisip itong mga pro-Marcos na to, na akala nila, maraming mga maling akala itong mga to eh. Akala nila noon, pag nag-resign si BP Sara, masaya na buhay nila. Nag-resign si BP Sara,
Ibig sabihin, ng pagre-resign ni BP Sara, handa na siyang lumaban. Handa na siyang mamuno sa oposisyon. O dinataranta kayo ngayon nung bumabanat na si BP Sara. 'Di ba? Kaya wag po kayong hiling ng hiling. O dati hinihiling nila sana pumasok na yung ICC. Sana madakip na si Digong. Akala mo matutuwa sila. Nadakip na po si Digong, nakakulong na sa ICC. Semplang po yung mga amo nila. Hindi pa rin sila masaya. Galit pa rin sila. Bakit? Ano epekto ng pagkakakulong ni Digong? Semplang sila, si BP Sara, namamayagpag sa SARB. Panibagong akusasyon na naman. Di ba? Panibagong akusasyon na naman na si BP Sara ay isasama sa mga ipapadakip ng ICC. Ay hindi na po uubra yan. Kasi hindi naman naaalis si BP Sara dito eh. Hindi nyo na po magagawa yung haharangin ninyo at walang makakapasok. No? Bahay na lang, ginagwardyahan eh. Bahay na lang ng mga Duterte, hindi nyo na mapapasok eh. Dahil gwardyado ng mga mamamayang Pilipino. So, wag nyo pong ipanalangin na ipapahuli nyo na naman si BP Sara. Tapos akala nyo matutuwa kayo. Baka wala na talaga matira sa Pilipinas pag pinahuling nyo pa si BP Sara. Yung epekto po ng pagpapakulong nyo kay Tatay Digong, masama po para sa inyo. Akala nyo yung tatahimik na kami, ay nakulong na si Tatay Digong, tahimik na yung mga Duterte. Hindi po na nahimik, di ba? Lalo kami nag-ingay, lalong dumami. Pati yung ibang mga walang pakialam, nagkaroon bigla ng pakialam. Kasi kung nagawa nyo yan kay Digong, okay lang sana eh. Makakalimutan talaga si Digong. Okay lang sana kung maganda po ang kalagayan ng natin, ng droga sa Pilipinas eh. Putya, kitang-kita ng mga tao na nagbalik na lahat ng mga adiksyonist eh. Hindi lang po namin nakikita sa aktual, nakikita po dyan nakikita pa po, kilala naman, alam po ninyo, sa komunidad, hindi po kayo makakapagtago. Kilala po sa community kung sino yung mga adik. Kilala po alam po ng mga tao na tong mga nakilala nilang adik nung panahon ni Duterte, nagbagong buhay, nagtabaan. No? Ngayon, alam na nila na nagsibalikan na. Tapos, ang nakakulong, yung nagtrabaho para matanggal yung mga adik, mapagbago yung mga adik, tanong ko po, milyon po ang sumuko sa tokhang para magbagong buhay. Kita po namin yan, may mga video niyan. Ngayon po, ilan po ang sumuko para magbagong buhay na adik? Wala, kahit isa. Di ba? Online pa. Kita nyo? Tama po yun. Online pa po. Huwag kang maniwala, Daryl Banggerico. Huwag kang maniwala na nagbalikan. Ano pa pala eh. Sana lang, panalangin ko lang, huwag mabiktima yung pamilya mo. Mukhang ikaw ay nasa abroad. Daryl Banggerico. Sana huwag mabiktima yung mga pamilya mo ng mga adik. Yun lang ang panalangin ko sa'yo. Di ka ba nagbabasa ng mga dyaryo? Kasi kung nasa abroad ka, yan po ang kinatatakot ng mga OFW natin. Na nawala na nung panahon ni Digong. Nung panahon po ni Digong, kampante po sila na iniwan nila rito. Kampante po sila na payapa po. Ano po ang sukatan? Pag nakakapaglakad ka ng madaling araw, sige, subukan nyo. Wala ka pala sa abroad eh. Lagay-lagay ka pa ng mga Arabiano kunwari.
O, napansin na kita, okay na. Sana, hindi ka maging biktima. Bakit hindi ako matatawa? Bawal bang tumawa? Tangingot ko. Okay, yan lang po ang ating teka. Tignan ko lang, baka meron pa akong tinantusan na hindi ko natalakay. Ito pa pala. Ito po sabi ni Bokbok, Coach Jarrett. Grabe, lakas ni Sara. Mag-people power na kayong mga DDMs. Iparamdam ang lakas. Tanga ka, no? Ito talaga, bobo talaga to si Coach Jarrett eh. Pag mataas ba sa survey, dapat mag-people power? kaya walang nangyayari saan. Nung wala pa si Claire, sinasabi ko na ikaw yung pinakamatalino na, Coach Jarrett. No? Kasi nag-aaral ka na abugas siya, di ba? Nag-aaral pa lang, pinagmalaki na eh. Buta yun. Kala mo naman may nasisindak na dyan. Si Claire nga, hindi kami nasisindak. Abogado ng totoo. Ikaw nag-aaral pa lang, puta, sisindakan mo kami. Alam mo, Coach Jarrett, bobo ka. Pag mataas ba sa survey, magpe-people power na. Ang tanga nito. Una, bobo ka, di ba? Hindi mo na, meron ba naman ito? Ito, si Marcos, mataas dati yan. Di ba mataas dati sa survey si Marcos? Nag-people power ba? Inutusan mo ba mag-people power? Tanga-tanga. Napakahina ang po dyan. Okay, ikalawa, sino ka naman para utusan kami? Inuutusan mo kami ng aming gagawin? Alam namin yung ginagawa namin. Ano katunayan? Katunayan, number 1 na yung mga bata namin, si Bongo, si BP Sara, iniiwan na kayo sa rating. Kami patuturuan nyo again. Parang gadon lang yan eh. Diba? Hindi nyo nga mapataas yung rating ni Martin Romualdez. 14 pa rin. Hanggang ngayon, 14 pa rin. Hindi nyo rin mapataas yung rating ni BBM. Pabagsak. Tapos tuturuan nyo kami ng dapat namin gawin. Panay hangin lang. Panay hangin lang yung nasa utak ninyo. Iparamdam daw natin yung lakas natin. Mag-people power tayo. Bubuong po. Ang tunay na lakas namin, makikita yan sa eleksyon ngayon 2025 at 2028. Yan, dyan makikita. Hindi, ina-expose lang natin kasi walang ano ngayon, walang talk to the people eh. Shairi, ina-expose lang natin sila. Pinagtsatsagaan lang natin si Jarrett kasi wala si Auntie Claire. Bakit? Sige, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Wala ka ng katuturan, Bokbok Jarrett, na laos na kayo ni Abby dahil